Maituturing isang makasaysayan ang muling pagbabalik ng barangay at sangguniang kabataan elections matapos kasi ang 5 taon ay muli itong idinaos sa buong bansa. Ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr., ito rin ang unang pagkakataon na lumahok at bumoto ang mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa barangay at sangguniang kabataan elections. This is historic kasi itong kauna-unahan na boboto ang ating Persons Deprived of Liberty. Ibig sabihin yung mga kasama natin, kapatid natin nakakulong, no? Pero hindi pa nasisentensyahan na boboto sa isang barangay election. Inuulit ko, makasaysayan ito dahil ngayon lamang sila magpa-participate, no? Dito sa barangay election. This is very, very historic. Ito ang inahayag ng kalihim araw ng Lunes nang bisitahin ito ang Manila City Jail upang tignan ang sitwasyon ng mga PDL sa kanilang pagboto. Ayon kay Secretary Abalos, sa buong bansa mayroong mahigit 26,000 PDL ang bumoto sa loob ng piitan at nasa mahigit 1,000 PDL naman ang inihatid sa kanilang mga barangay kung saan sila nakarehistro. Ang boboto sa buong Pilipinas ay kulang-kulang 26,223 ang sa loob ng kulungan. Sa loob, yung nakita nyo ngayon. Paano nangyari nakaboto sa loob? Dahil kung pwede kang pagawa, pa-request sa COMELEC ng presinto kung ang boboto ay 50. No? Kung ito yung 50, it could be a special precinct. Kaya importante ang pag-coordinate sa COMELEC. So they created special precincts sa ating mga kapatid na nasa piitan. At kung hindi naman at kulang sa 50 na nangyari, no? Ihahatid yan isa-isa. Ihahatid yan sa pinakamalapit. At ilan sila? They are 1,600. Sa loob naman ng Manila City Jail, aabot sa 303 Persons Deprived of Liberty o PDLs ang bumoto para sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Sa nasabing bilang, 278 dito ay mga lalaki at 25 naman ay mga babae. Sa tanong naman kung papaano nakilala o kinilatis ng mga botanteng PDL ang mga kandidato, sinabi ng kalihim na sumunod sa COMELEC guidelines ang mga kandidato na nagsagawa ng pagbisita sa piitan at madalas naman ay virtual. Kung anong sinasabi ng COMELEC na legal na dapat gawin, yun din ang ginagawa nila. No? Kung kailangan makapagkampanya dito sa loob, syempre, botante niya rin ito. Ang tanong mo, paano yung sa labas? Well, we could have virtual, yung sinasabi nga nila. Kaugnay nito sinabi ni Jail Director Roel Rivera ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na sa pamamagitan lang ng virtual campaign, nakilala ng mga botanteng PDL ang mga kandidato. Meron din umano silang common poster area para sa mga kandidato at kung may papasok man, limitado lang ang makakapasok dito para sa seguridad. Dito po sa Manila City Jail is virtual. Then mayroon po kami ditong tinatawag na common poster area. Doon po. Pareho din po sa labas. Siyempre, pagkakaiba lang naman po, limited ho yung makakapasok. Alam naman po natin sa seguridad, kailangan din po natin ingatan ang bawat isa. Ayon naman kay Rega, isang PDL sa Manila City Jail, naging maayos naman anyang kanilang pagboto sa loob ng piitan. Yung sistema ng pagboto namin ngayon ng araw na to, maayos naman, okay naman yung proseso. Hindi naman kami nababagot, bagkus nalilibang kami dahil kasama ng mga BJMP na nangangalaga sa amin dito sa loob ng piitan. Para naman kay alias Mamu, na PDL din sa Manila City Jail, masaya siya sa kanyang pakikiisa dahil matagal na rin anya siyang hindi nakakaboto sa kanilang barangay. Masaya kasi 3 taon na ako di nakakaboto sa barangay namin. Dagdag pa dito, sinabi ni Secretary Abalos, bilang pagrespeto sa karapatang pantao, hindi pinigilan ng Estado ang mga PDL na tumakbo bilang kandidato. Hindi lang ito karapatang bumoto ng ating kapatid na nasa piitan ngayon. Ang kaparapatan ding tumakbo and be elected ay ating ring ginagalang. In fact, 8 sa ating persons deprived of liberty ang tumatakbo ngayon. 6 rito ay tumatakbong kagawad at 2 for barangay chairman. Anya sa buong Pilipinas, 6 na PDL ang tumakbong kagawad habang 2 naman ang tumakbong barangay chairman. Binigyang diin din ni na Secretary Abalos at Director Rivera na nirerespeto ng pamahalaan ang karapatang bumoto at tumakbo ng mga Pilipino kahit pa ito ay nasa piitan. Ang ginagawa natin ngayon ay pinapakita natin dito na ang ehersisyo ng pagboboto ay nirerespeto ng ating pamahalaan
ang kanilang karapatan sa isang democratic na bansa, ang karapatang bumoto. Ito po ay karapatan ng bawat isang Pilipino, kaya po ang pamunuan ng DLD kasama po ang DGMP, kami po ay nakikiisa sa kanilang pong karapatan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzualo, SMNI News.